So for today's vlog, hindi masyadong special kasi wala tayong pupuntahan na special na lugar. So i-showcase ko lang sa inyo or i-introduce ko lang sa inyo yung isa sa mga pinupuntahan na bilihan ng mga Pilipino na naninirahan dito sa Japan. So kung ikaw ay isa sa mga nagbabalak manirahan dito sa Japan, dapat alam mo tong mga gantong lugar. I mean, gantong pamilihan. So tara. So, ang una nating pupuntahan is Caldi. Isa to sa mga paboritong store na pinupuntahan ko dito sa Japan. Kasi hindi siya typical na Japanese store. Mga item dito is para kang namasyal sa iba't ibang bansa. Meron silang Mexican, meron din silang Vietnamese, or halo-halo na eh. Meron nga rin sila ditong imported na mga cookies. Tsaka meron din silang marami silang Philippine food dito eh. Mga isa. Ito lang nakita kong Philippine food dito eh. Dried mango. So bumili tayo ng isa nito.
Tapos isa sa mga highlights ng store na to is yung coffee beans nila. Freshly roasted and ang bango sa loob ng store. Perfect kung mahilig ka talaga magkape. So, ang next store na pupuntahan natin is Daiso, also known as 100 yen shop, but not anymore kasi meron na silang 200 up to 1,000 yen. Wapen. Meron din sila dito. Dito kasi sa Japan, bawal magbutas. Hindi naman bawal. Magbabayad ka pag lumipat ka ng bahay. So, ang solution is bumili ng mga ganito kung mayroong sticker sa likod. Madaling tanggalin. Ito, ginagamit ko to. Yan, sa gilid ng mga pinto. Medyo, saka parang yung pumasok yung mga insekto. Yan, marami rin sila. Favorite ni Joshua to eh, oh. Ito ang favorite ni Joshua ang tinidor. Ito pala. Kutsara. Ayan. Alam na ni Joshua yan. Ito nung bata tayo, mga isahin lang to, bilang ito. Siguro ito mga 10 eh. Yung mga yan, 10. Ito ang lalaki oh.
Ayan, tapos na. Kakain naman tayo ngayon. Medyo hindi authentic. Ay, my advice to you pag kakain kayo dito sa Japan, ano ba, namasyal kayo sa mall and gusto nyo makatikim ng talagang masarap na ramen, huwag kayong kakain sa mall kasi siguro 80% hindi siya ganun kasarap compare mo dun sa mga talagang yung talagang kainan sa labas. So advice ko, maghanap kayo ng kainan na wala sa loob ng mall. Ayun, pauwi na nga tayo ulit guys. So, yun lang ang video natin for today. And sa mga susunod na video, mag-introduce pa ako ng mga yung karaniwang pamilihan na pinamimilihan ng mga Pilipino dito. Siyempre kasama dyan yung Philippine Store. And sa ngayon wala pa ako nakikita ng Philippine Store sa lugar na to. Pero may naisip na akong isang pang lugar na hindi masyadong common sa mga Pilipino. So, baka next week yun yung video. So paano guys, next vlog abangan nyo. Bye bye.